Ang pangunahing layunin yung protection para sa ating mga Ang in-experience namin, parang ayaw din sa mga ay talagang bigyan din matunggan empowerment. Magandang hapon sa ngalan ni Brother Eddie Villanueva. Ako po ang inyong lingkod, Alex Tinsay, dito sa programang patuloy na naninindigan sa katotohanan, katarungan at katwiran. Ito ang Diyos at Bayan. Inaasahan na makakabangon na ngayong taon ang ekonomiya ng bansa matapos malugmok ito noong nakaraang taon dahil sa COVID-19 pandemic. Dahil sa pandemya, marami sa mga kumpanya at mga business establishments ang napilitang magsara. Kamusta na nga ba ang business sector sa pagsisimula ng taong 2021? Ano nga ba ang mga dapat gawin para muling sumigla ang kalakalan at negosyo sa ating bansa? Yan po ang ating pag-uusapan ngayon, kasama po ang ating mga guests. Ang una po nating panauhin is the Director of the Bureau of Small and Medium Enterprise Development of the Department of Trade and Industry. Walang iba kundi si Director Jerry Clavicillas. Magandang hapon sa iyo, Jerry. Bumati ka sa ating mga tagapanood. Yes, magandang hapon din, Alex. No, it's a privilege for us to join you in your program today so we can also inform the public kung ano po yung mga nangyayari ngayon patungkol po sa ating industriya, sa mga micro, small, and medium enterprises in particular, at para din po makita natin kung ano pong mga nakalaan din ng mga opportunities for all of us. Kasama rin po natin, ito, sikat na sikat ito ngayon dahil sa kanyang foundation. At sabi ko nga sa kanya, friend ko pa yung father niya, si Mr. Concepcion. So siya po ang Presidential Advisor for Entrepreneurship at Go Negosyo founder, Mr. Joey Concepcion. Magandang hapon po. Magandang hapon, Alex, and thank you for inviting us to this show. Hopefully, we enlighten your viewers anong nakikita namin dito sa 2021. And siguro those that are watching, mga micro, small, and medium enterprise, tutulungan namin kayo para at least pagdating itong vaccines at siguro tuloy-tuloy na ang pagbukas ng ekonomiya natin. Okay. So, ito na po. Hindi na po tayo magpapaligoy-ligoy. Kumusta na po ang estado ng pagninegosyo at kalakalan ngayong pasimula ng bagong taon? Can you give us a mental picture? Gaano po nag-suffer o ang paano naapektuhan ng gusto ang ating mga negosyo sa bansa dahil po sa COVID-19? Director Clavicillas, may start. Yeah, tama yan Alex, no? Kasi during the first month ng ating lockdown, that was sometime March, second week of March, no? About 55% ng ating MSMEs ay nakasarado po. Hindi talaga nakabukas. Aside from being restricted by our yung health protocols ng ating IATF, ang karamihan din po sa kanila ay talagang hindi po makakapag-operate simply because ang kanilang mga workers po ay hindi rin makakapag-report. Pero ang magandang balita niya na Alex, recently during our fourth round ng ating survey, kasi nagko-conduct po ang DTI ng regular survey sa ating mga MSMEs, sa ngayon po about 5% na lang po ng ating MSMEs ang nakasara pa po ang kanilang operation, and most of them are already operating, and halos pareho po ang percentage ng operating fully at saka yung partially operating. So ibig sabihin po ay unti-unti pong nakakabalik sa kanilang pagninegosyo ngayon ng ating mga MSMEs. Okay, tingnan naman natin on the ground kasi talagang nafe-feel niya yung pulse ng ating mga negosyante. Sir Joey, what can you say? Of course, dito sa last quarter ng 2020, syempre nagbukas na ang ekonomiya natin, mga shopping centers, pero hindi fully, no? At yung last quarter ay talagang yun ang pinakamalakas na quarter kasi Christmas yan. Lahat lumalabas, shopping, bibigay mga regalo.
At syempre yung mga pagkain, talagang yung ang season. So talagang nakatulong ito sa pagbangon. Now, hindi natin masigurado kung itong mga entrepreneurs natin ay tuloy-tuloy kasi itong 2021, first quarter ngayon, January, syempre ginastos na yung mga savings nila. At normally the first quarter is the weak quarter, no? Pero may mga sectors talagang na-challenge pa, no, sa mga katulad ng tourism at nakikita rin natin dito may konting slowdown dito sa agriculture. Pero ang tingin ko 2021 definitely will be a much better year than 2020. Ang sabi niyo nga ay sisimula tayo sa deficit, ano, at merong slowdown ng economy, pero tila maganda pa rin ang outlook, sabi po ng mga experts sa pasimula nitong taon dahil ayan na nga, talagang there's no other way but kailangan talagang mag-open tayo ng economy. Inaasahan din na magre-rebound ang economy natin ngayong taon. Ano naman po ang mga dapat nating asahan? Director Well, Jerry? ngayon nakikita po natin, no, siguro si Sir Joey makakapag-attest din po nito ngayon. Ang karamihan sa ating mga negosyo ngayon, Alex, ay talagang nag-shift po ngayon sa digital platform. So kahit po may mga restrictions po tayo physically, ay mas lalo pa po napalawak ngayon ang ating outreach, no? Kahit po yung ating mga capacity building programs ngayon, may programa po ang DTI together with Sir Joey sa Go Negosyo. Mas lalong dumami po ang ating nare-reach out ngayon ng mga participating MSMEs because of the new platform. So ibig sabihin parang borderless na ngayon ang ating ang ating landscape. We can reach anywhere as long as mayroon po tayong connection sa internet. So yan po ang magandang opportunity at this time, Alex, that we have already broadened our ngayon business landscape. Although physically nga yung sinasabi natin may mga certain restrictions, but on the other hand, ang kagandahan po ngayon dahil sa bagong natin ngayon, plataforma, ay mas napalawak po ang ating outreach rather sa ating mga community, no, sa ating markets as well. So even yung ating mga trade fairs ngayon, kasi in the past nagkakaroon po tayo ng mga regular physical trade fairs. Ngayon lahat po ay virtual trade fairs na yan ang ginagawa po natin, Sir Joey. And mas marami po ang ating participating MSMEs. At the same time, ang ating resulting output, mas tumaas ang kanilang sales generation as compared during those years na physical po ang ating pag-conduct ng mga activities na ito. Alamin natin kung sumasang-ayon si Sir Joey sa mga sinuran ni Director Jerry. Yung benefit ng pandemic na to ay napuwersa yung mga negosyante mag-shift, no, sa digital. At matagal na prepare namin itong mga entrepreneurs natin sa mga events natin sa katulad ng digital sign-up event, no, para malaman nila anong ibang pwede nilang gawin sa paglawak ng market reach nila. So itong nangyari ngayon ay hindi lang offline, syempre tinamaan yung offline, pero yung online talagang lumusog at talagang mas may mga bagong entrepreneurs tayo nagbibigay ng konting problema sa mga entrepreneur na nag-offline dati, nag-online ngayon. So itong mga bagong entrepreneurs katulad ng nagbebenta dito ng mga fruits and vegetables, mga agricultural products, itong mga nagtetest sila ng mga bagong kakanin nila, mga family recipes. So nag-venture sila sa online, no, food selling, vegetable selling, fruit agricultural selling. So yung platform na yan talagang lumawak, hundreds of % growth, no. At pero ang kalagayan isa pang, pero yung problema natin yung mga negosyante sa offline, syempre may handicap sila, yung mga restaurant nila, no, na tayo sila ng mga restaurant, syempre may gastos yan, may capital expenditure, may utang sa bangko, no? So, karamihan ng mga negosyante ay in a challenging situation kahit bumaba ang interest. Pero humigpit ngayon yung bangko. Kasi nakikita nila yung movement sa mall. So,
syempre yung mga bagong entrepreneur pumasok dito sa pandemya, swerte rin sila kasi wala silang mga tindahan. So, naging problema sa mga may tindahan ngayon itong mga bagong pumasok. At marami sila sa digital platform nagbebenta ng mga computer, mga cellphone, mga ganyan. Kasi lahat ng mga tao kailangan may smart phone ngayon, no, para masali sila sa mga bagong platform. So, in a way, more entrepreneurs were generated, but a lot of entrepreneurs dito sa offline talagang challenge dito sa mga malls natin. At nakikita ko rin sa mga business namin sa medium at large, no. Tingnan mo yung airline sector natin dito. Ang laki ng tama yan. So, yun ang mga malaking corporation. Pero hanggang all the way down sa mga maliit na negosyante nagbebenta dito ng mga souvenirs, mga kakanin, mga all of that, no? So, yung tourism sector talagang pinakamalawak yan. But the only way that is everything has to go back to normal. But things will not go back to normal yet in this year, no? Until we get everybody vaccinated. At pwede nang lumabas, wala nang problema. At pwede nang buksan yung mga restaurant at 100%. Kasi ngayon, 50% lang ang pwede. Wala mga weddings, wala mga parties, mga konti lang. No more than 30 people. So talagang yung economy natin, and all over the world, hindi lang dito, kasali dito, Amerika, walang exempted dito. Kasi itong problema na to hindi economic problem. Nangyari lang ang sitwasyon na economic problem kasi dahil sa isang health issue, itong COVID-19. So, hindi katulad sa dati ng mga Asian crisis, mga banking crisis, yun talagang started by an economic issue. Pero dito, mas matindi itong problema kasi kung hindi masosolve yung health issue, ganito ang mangyayari sa atin. May okay tayo, and then may babagsak. So hindi talagang lulusok ang ekonomiya natin. Kaya ang focus namin at ako talagang maghanap ng solution dito. At ang solution natin dito sa mga problema ay yung vaccines. Kailangan pumasok at mga vaccines. At nangyayari na rin yan. May mga plano ng government at private sector kung ma-vaccinate siguro kalahati ng population within the year 2021. Malaking bagay yan. Babalik yung kumpiyansa at babalik ang mga negosyo. No? So talagang hindi po madali. Ito pong ating mga kinakaharap na mga challenges sa new normal dito po sa sektor ng negosyo at kalakalan. So nakakasabay po ba ang pulisiya ng gobyerno para ma-boost yung pong ating partnership o pag-encourage sa ating mga entrepreneurs, Director Jerry? Sa pulisiya naman, Alex, no, ang ating Kongreso ngayon at ang ating Senado naman ay sinusundan kung ano po yung mga pangangailangan ng ating industriya para makapanumbalik po ang kanilang operation. Ay nagkakaroon po tayo ng mga karampatang batas din, no, na pinapasa. In fact, marami pa po tayong mga bills ngayon under deliberation po na ang intensyon or ang layunin ay upang lalo pang mapanumbalik ang ating pagninegosyo at the same time masustain at lalo pa pong palakasin at kung ano pa po ang mga kailangang suporta ng ating pagninegosyo po, ayun ang mga nakalaad na mga nakalagay ng mga provisions po ng mga bills na ito ngayon na under deliberation ng both houses. So yan po ang mga pulisiya ngayon naman, Alex, no, kasi if you recall yung ating Bayanihan Act 1 ay immediately po pinasa po ng ating Kongreso at ng Senado po yon about I think just 3 months when we started the lockdown. So ibig sabihin, sinusundan natin ngayon ang pangangailangan ng ating negosyo sa pamamaraan po ng mga policies na ini-implement naman ng ating legislative. At the same time, marami rin po ang mga interventions ang ating mga line agencies ngayon together with our mga development partners. Kasama na po yung organization nga ni Sir Joey, yung Philippine Center for Entrepreneurship na ang mga interventions ngayon ay in-adjust din po sang-ayon sa pangangailangan at sang-ayon din po sa capacity ngayon ng ating mga mamamayan. So ibig sabihin po, nag-adjust, tinitweak po natin ang ating interventions in accordance kung ano po ang pangangailangan ng ating mga mga mamamayan at the same time yung ating mga especially po mga MSMEs
kung paano po natin sila patuloy na ma-support na magkaroon pa ng negosyo na nag-ooperate at nagbibigay rin po ng opportunity para sa kanilang mga employees at saka sa mga ano rin po, pati sa customers. Kasi sabi nga ni Sir Joey kanina, pag tinitinan po natin ang negosyo, hindi lang po itong yung negosyo na ating nakikita but the entire value chain. So yung lahat po ng stakeholders ay talagang tinitingnan po natin yan. Ano? So even during the nung medyo nakaano pa tayo, heavy lockdown, ang support ng ating gobyerno ay para sa mga workers. Kasi nga po ay talagang total lockdown po ang ating mga industriya, walang trabaho. So wala rin pong kita ang ating mga negosyo. So ang support na binigay ng ng ating pamahalaan immediately ay para doon sa mga workers kasi nga po yung mga daily wage earners kung hindi po sila pumasok ay walang kita po. So yan ang bigay na support ng ating pamahalaan naman. Pero ngayon po, umpisa nating binabalikan yung mga pangangailangan naman ng ating mga negosyo nang sa ganon sila po ay patuloy na makapag-provide din po ng opportunities para sa kanilang hindi lamang sa kanilang sarili but for their workers as well as for the community where they are operating. Thank you. Well, of course, we know very well that the partnership of the private sector and the government is very crucial in giving a boost to our economy. Sir Joey, do you believe that the government is giving enough support? Sa palagay niyo ba sapat po 'yon o meron pa po kayong mga inaasahan sa gobyerno lalo na in terms of flexibility sa pagbigay po ng mga incentives? Ano pong masasabi niyo? Definitely, lahat ng ginagawa ng government natin ngayon ay talagang para matulungan itong mga negosyante natin. Pero alamin natin that our problem kasi ngayon, as I said, is not a normal problem that we face. It's really a health problem. And it's hard to solve a health problem with an economic solution. Kasi the solution is a health solution and not an economic solution. Kaya buong oras yung Go Negosyo, tulong pa rin kami kasabay ng DTI, yung Kapatid Mentoring Program. Ang dami ngayon na kakausap namin dito sa online mentoring program. Pero iba talagang nabubuhay naman kasi nasa essential sila, nasa pagkain sila. So walang problema itong sector ng pagkain, medisina at necessities. Pero yung iba na medyo marami, retail sector at lahat-lahat, talagang tinamaan. Kaya ang solution dito ay dapat fino-focus natin ngayon sa health sector. At yan ang ginagawa ngayon ng IATF, katulong dito ang private sector. So, yung pagdala dito ng mga vaccines na ito talagang solution wala na Kasi kung magdagdag tayo ng pera, magpautang tayo sa mga negosyante na hindi naman kaya magbayad ng utang nila, useless. So yung mga bangko ngayon, nakikita natin talagang they are getting tighter with the credit kasi yung business model ng iba talagang affected. Now, yung mga business katulad namin, food kami, ice cream, walang problema yan. Nag-grow pa rin kami. Pero yun ang mga essential. Pero karamihan ng mga business rin dito ay hindi naman essential. So, ang mga tao ngayon napofocus sa mga essential nila. So, dapat ang tulungan natin itong ibang negosyo na maski rin sa pagkain pero nasa restaurants, nasa mall, syempre, medyo strict ngayon ang pag-allow ng mga tao sa mga tindahan kasi kailangan may social distancing. So, the only solution, Alex, that I am saying right now is we are doing our best to bring the vaccines. Kasama namin dito si Secretary Galvez. At yung pagpasok ng mga vaccines at pag na-bakuna na ang mga tao natin, sana lahat ng mga Pilipino ay kukuha ng bakuna kasi kung hindi nila kukunin to, mas mahihirapan tayo magbukas ng economy. So may mga dyan na hindi komportable sa mga pagbabakuna dahil may mga side effect. Pero tignan natin yung buong kalagayan ng Pilipinas. Kung
hindi tayo lumabas dito sa itong health situation, maiiwan tayo ng mga ibang bansa, tirang mga Amerika, Europe. Anong focus nila ngayon? Talagang pagbakuna lahat ng mga citizens nila. Kasi alam nila, pag mangyari yan, solve na ang economy. Kasi pwede nang lumabas. Siyempre kailangan para mga face mask kasi hindi pa sigurado. No? Pero at least, tataas yung kumpiyansa ng mga tao. At another thing is that there will be, you are protecting people not only by wearing masks, but by also having the vaccine. So to me, if that happens in a large way in 2021, definitely 2021, towards the end of 2021, when we can still, pwede nang lumabas, pwede nang lumipat dito sa Cebu at iba-ibang probinsya, wala nang problema kasi may mga passport tayo na nabakunan tayo, pwede nang mag-travel overseas. Diyan lang talagang makikita natin magre-rebound ang buong ekonomiya natin kasi yung ekonomiya ng ibang countries, importante rin yan. Paano tayo magte-trade kung humina ang demand sa kanila? At yan ang nangyayari ngayon. Tiro mo, lockdown sa Europe, lockdown sa UK, lockdown sa Amerika, nanalo ng ngayon si Biden. Siyempre, talagang pursigido siya na isolve yung health situation. So lahat ng mga lockdown yan sa ibang bansa, hina ang business natin dito. Siyempre, kasi biro mong cruise line, lahat yan sirado. So, cargo, at least, pwede pa ang mga seamen sa cargo, pero sa cruise line, wala na yan. So, yung tourism, malaking bagay rin yan. So, kailangan masolve itong health issue. Okay, mukhang may idadagdag pa si Director. Pero sandali lamang po, talagang nagiging very interesting itong ating pong topic. But for the meantime, ay kailangan po natin mag-break. So magpapatuloy po tayo sa ating pong talakayan, mga kaibigan, patungkol po sa ating topic, New Normal sa sektor ng negosyo, makalipas lamang ang ilang mahalagang paalala. Nagbabalik po ang Diyos at Bayan at patuloy nating pinag-uusapan ang paksang New Normal sa sektor ng negosyo. Para po sa ating mga masugid na televiewers, inyo pong napapanood ngayon ang Diyos at Bayan dito sa Light TV, God's Channel of Blessings, gayon din sa iba't ibang cable channels na nakikita ninyo sa inyong mga TV screens. Sa mga nais magbukas ng negosyo ngayong taon, at ngayong nasa gitna tayo ng pandemya, ano po ang maipapayo ninyo? Lalong-lalo na po ang mga patok na negosyo na nakita ninyo na because of the pandemic, naging very favorable ang kanila pong paglago. Simulan natin kay Director Jerry Clavisillas ng DTI. Yes, actually during the simulan lang nag-ECQ dito sa Luzon, nakita namin na Alex na sa DTI business name registration tumaas ng almost 3,000% yung mga online services na nag-register. So ibig sabihin nakikita po nila opportunity sa online online platform, yun ang sinasabi ni Sir Joey kanina. Pero ang naman po natin ngayon, ang paalala sa ating mga nag-uumpisa pa lang or yung mga nanunumbalik sa kanilang operation, kasi nga po, yun nga sinasabi ni Sir Joey na it's a health issue. So kailangan natin talagang i-establish ang trust and confidence pa rin ng ating mga mamimili sa ating mga industriya po. Kaya nga po ang karamihan sa ating mga interventions ngayon ay kung paano magiging compliant itong ating mga mga MSMEs as far as yung mga health requirements or health protocols are concerned. Kaya ngayon, kahit sa mga sari-sari store, Alex, mayroon po tayong intervention ngayon na kung saan tinuturuan po natin sila in partnership with mga multinational corporations din na magiging conscious doon sa mga health requirements ng hindi lamang sa kanila as providers but even yung kanilang mga customers. Kung may mga customers na lalapit kunyari sa mga sari-sari stores, ano ang mga nararapat na mga protocols na kailangan nilang i-establish para nang sa ganun po ang mga customers mismo
ay makakapagsabi na safe para sa kanila ang pagpunta doon sa isang sari-sari store na yon. So ito pong sinasabi natin ngayon. No? Kaya tama yon yung sinasabi ni Sir Joey kanina. Sinusupport po natin yan kahit sa ating ahensya po ngayon na kung wala pong trust and confidence ang ating mga mamimili or ang ating consumers sa ating negosyo po ay talagang wala rin pong mangyayari sa ating negosyo. So yan po ang gusto nating mangyari ngayon na since this is a health issue na lahat po ng ating mga negosyo ay talagang compliant sa requirements nang sa ganun po ay hindi lamang upang sila ay safe but everybody is safe. No? Lahat po, pati po yung kanilang supplier, kanilang buyers at lahat po ng kanilang stakeholders ay talagang sumusunod po tayo sa patakaran. So yan po ang sinasabi natin ngayon. No? Ang magandang ngayon talagang pumapatok is yung online facility kasi kahit sila po ay off-site ay nakakapunta po sila doon, nakaka-link po sila sa kanilang suppliers, maging sa kanilang buyers by way of mga online facilities. So yan po ang kagandahan ngayon. At medyo nanganganay nga tayo dito, Alex, kasi bagong po ito, no? Bagong modelo. So ibig sabihin ay talagang kailangan po natin ng adjustment. Pero ito na nga pong pangangailangan ngayon kasi nagbabago po ang ating business landscape. So tama yon, yung kailangan natin talaga magkaroon ng adjustment. So ultimately, we are hoping na lahat po ay makasabay na sa ganitong modality po at the same time, yung pangangailangan po natin in terms of mga gadget, mga technical facilities siguro, ay kailangan din po natin i-supply din po yan or i-provide ang kakayanan ng ating mga MSMEs nang sa ganun sila po mismo ay makakapag din po, catch up sa anuman po mga state of the art na kinakailangan nang sa ganun sila po ay magiging effective and efficient rin po supplier and also providers. Sabi po ngayon ng sikat na negosyante sa Amerika, si Elon Musk ng Tesla, sabi niya ang payo niya sa mga businessmen ngayon huwag na kayong masyadong magbabad sa mga meetings and conferences, kundi just improve your product. No? So ano po may papayo niyo, Sir Joey? Lalong-lalo na sa mga budding entrepreneurs natin sa panahon ngayon. Well, itong problema na itong pandemic, may solution to, no? At nakikita natin sa iba't bansa may mga vaccines na. So, as an entrepreneur, syempre ngayon may napapanik dyan, may nalulugi, at may talagang nahihirapan. So, yung time to enter could be anytime soon, no? Kasi ang tingin ko dito, you don't enter when the problem is solved. You enter before the problem is solved. That's how an entrepreneur should think. You know? You look for the opportunity. Siyempre, itong mga negosyante na medyo nahirapan dahil sa expansion nila, they will slow down. So if you are looking at an opportunity and you have an idea, anytime soon will be the right time to enter. Kasi itong mga locations dito sa shopping malls at dito sa mga iba't ibang lugar, syempre marami dyan nagsirado. At may mga importante sa isang retail, be it food or clothing or whatever services, you'll need a good location. And maybe this is the time na siguro magsimula na kayo maghanap ng magandang location. Kasi marami ngayon talagang, I'm not saying you take advantage of those in trouble, but that's all about business. This is also a good opportunity to prepare to enter. Kasi ang tingin ko, my own gut feel is by 2022, things will definitely be better. Unless talagang bumagsak tayo, wala tayong nakuha na enough vaccines para ibakuna lahat ang Pilipino or at least 60-70%. No? Pero sa tingin ko, sa effort ng ginagawa ni Secretary Galvez at sa amin rin, both public and private sector, palagay ko we will have enough vaccines to at least take us maybe to 60-70% no, of the population. Hopefully, no later than hopefully by the end of the year or at worst case, the first quarter of 2022. So anytime now and moving forward, this is the time no, to look at. Yung kagandahan nangyari dito sa pandemic in a sense, talagang tinan natin, lahat ng expressway natin ngayon, itong mga toll roads, hindi ba mandatory ngayon, dapat may card ka.
RFID card, no? So what is happening? Millions of people travel that. So you're forcing people to go digital. Everybody, because of social distancing, pagkain, lahat, services, may private shopper. So all of this, talagang umunlad, no? And that's good. So pagbalik ng normal business, yung the way of doing business na balik ang mga offline. So you have offline complemented tremendously by online. Tuloy, talagang mas maraming tao pumupunta ngayon dito sa mga online. Pag-advertise ng mga produkto nila, either Instagram, etc. or Facebook communities, Viber communities. So ito is what happened is, okay, the pandemic caused a lot of problems and major problems. But on the good side, the opportunities now moving forward has forced everybody to understand what do we mean by digitalization. So maraming pagbabago mangyayari dito. So magme-merge to yung both offline at online moving forward. So talagang mas gaganda yung business at least napuwersa lahat ng Pilipino na subukan nila maging cashless. Kaya umunlad ang Europe at yung Amerika kasi credit card. So yung platform talagang number one sila sa digitalization. Kasi kung cash sila parate, hindi mangyayari itong digitalization sa Amerika, no? Backward pa rin sila. Pero dito ngayon, napuwersa lahat tayo. At to me, that's the good part. And now, the entrepreneurs, this is the opportunity. Now, you make your bet, no? But you have to have a good product, a good service to sell, no? Before just jumping into it. No? Sabi nga, there are no simple answers to a complex problem. Pero ito namang mga problema, nagdudulot naman ng mga opportunities. Director Jerry, marami sa mga napilitang magsara ngayon, yung mga small and medium enterprises. So, ano na po ang mga konkretong tulong na ibahagi na sa kanila ng pamahalaan? Of course, nasabi nyo na yung mga programa, no? Pero gusto pong malaman ng ating mga tagapanood kung ano na po ang konkretong tulong na inyo pong nabahagi at pwede pa nilang ma-access para makabangon po yung ating mga nasarhang mga negosyo. Well, ang isa sa konkretong programa natin ngayon na Alex siguro yun may may pamahagi sa ating viewers ay yung programa nga po natin ng PCE, ay yung Philippine Center for Entrepreneurship at ng DTI, yung ating mentoring program na kasi ngayon kinakailangan po nating mabigyan ng tamang advice itong ating pong mga negosyante kasi nagbabago po ang business landscape nga po ang sinasabi natin. May mga ibang negosyo na hindi na po kailangan siguro buksan muli kasi hindi na po yun ang preference ng ating mga buyers. Nag-iiba na po ang gustong bilhin ng ating customers. So ibig sabihin kailangan natin po magandang mga advisors, mga mentors. Andiyan po ngayon, nandito pong programa ni Sir Joey ngayon, sinasabi natin online mentors. Nagbibigay po tayo ng mga advice sa ating mga negosyante ngayon kasi napakahirap din gawin siguro Alex na pilitin nating buksan muli ang ating negosyo pero yun pala, hindi na po yun ang demand ng ating mga buyers ngayon. Iba na ang kanilang preferences kasi sabi ni Sir Joey, health ang problema po natin is a health issue. So ibig sabihin po ang kanilang demand po ngayon ay something that is related to that problem. Kung paano po masolusyonan yung problema na yun. So dapat naka-align po tayo doon, ano? Parang iyon ang may opportunity. So ngayon dyan po tayo ngayon nagbibigay ng intervention natin, Alex. Binibigyan natin ng proper advice. Ito pong ating mga ngayon, especially yung mga ibang na foreclosed na simply because hindi na nakapagbayad sa mga bangko. So mayroon din po tayong mga financial advisors na tumutulong din kung paano ang gagawin po nila doon sa kanilang mga accounts na hindi na po talaga mababayaran kasi wala na nga pong negosyo. So yan po ngayon ang mga dapat nating bigyan din ng focus. At the same time, I advise kung ano po ang nararapat nilang negosyo ngayon na ipupursue, ano po ang component ng kanilang negosyo na maaari nilang i-focus more kasi yung ibang component maaari wala ng demand. So yan ang mga natin ngayon, talagang tulong na maaari nating ibigay. Even for our overseas mga workers na nagbabalikan ngayon, ay tinutulungan din po natin ngayon na magsimula ng kanilang small livelihood, Alex. Kasi kahit na wala na silang opportunity overseas,
ay maaari namang makakita po sila ng mga paraan kung saan sila po ay makakita rin po ng opportunity na makapag-pen po para sa kanilang sariling pangangailangan dito sa bansa. So yan ngayon, yung mga training programs, binibigay po natin yan. Of course, at the same time, marami pa po tayong pending bills ngayon, ang sinasabi ko na maraming support na talaga ang focus ng ating ngayon, no? Parang yun nga sinasabi namin ngayon, ang centerpiece ng ating legislation ngayon ay talagang nakatutok sa ating negosyo kung paano po mapanumbalik po ang sigla ng ating pagninegosyo. So let's wait at hope na sana po ay may sakatuparan po lahat ng mga na ito, ng mga bills at may sa batas at nang sa ganun po ay makatulong talaga po ng mas malaki sa ating business sector. Ano po ba ang sitwasyon sa mga businesses, business establishments? Paano po natin mapapanatili, Director Jerry, ang mga health protocols sa conduct ng business sa mga establishments? Ay medyo continuing ang effort natin dito, Alex, kasi napapansin naman ninyo siguro kung nandito po kayo sa bansa ngayon, nakikita po natin na yung mga dating lugar na nagalit na po ng kanilang community quarantine ay bigla po naghigpit muli dahil po sa tumataas na naman po yung mga cases. So ibig sabihin, nagre-respond po ang ating mga requirements depende po sa pangyayari din po sa ating kapaligiran. So yan po ngayon ang sinasabi natin na dapat ay magiging resilient ang ating mga negosyo po sa pagre-respond depende po sa nangyayari po sa ating paligid. So yan po ngayon ang gusto nating mangyari din sa ating mga MSME sector na dapat po ay resilient tayo. Hindi lamang po pandemic ngayon ang ating natupang dito sa bansa. Marami po tayong mga beneficiaries din na yung mga naapektuhan din ng mga nakalipas din na kalamidad, yung nakalipas na mga bagyo, lindol, volcanic eruption. So ibig sabihin lahat po yon ay sama-sama pong nagiging challenges po ang mga resulta nun sa ating MSME. So yan po ang gusto nating mangyari ngayon na anytime po or anuman po ang sitwasyon sa ating paligid ay magiging resilient. Nakakapag-adjust po ang ating mga negosyante sa mga sitwasyon na ito. Sir Joey, kagagaling ko lang sa Atlantic City, because we are on a short vacation here in the US. Ay pumunta kami sa ilang mga resort ng iba, mga resort hotels with casinos. At napansin ko na hindi naman ganun kahigpit dito sa Amerika. Yung negosyo sa tourism sector, masasabi ko na maganda. Hindi repressive. Ano po ba? Paano po maipapayo natin? Well, dito sa Amerika, yung business nila okay pa rin dahil talagang halos walang strict protocols, no? Pero mag-iiba na rin to. Ngayon bago ka lumipat papuntang Amerika, kailangan may PCR ka na rin. Eventually magbabago lahat 'yan kasi itong mga bagong strain galing UK, galing South Africa ay pumapasok na rin, no? Buti na lang itong PCR magiging saliva based instead of swab, no? Yeah. In summary, I think there is a solution, and the government has this solution. We're doing the best in all these health protocols of testing and social distancing and wearing a face mask. And of course, the restaurants, the retail stores have to have their own. They have to bring up the confidence kasi kung you don't feel safe going to the restaurant, you're not going to go to that restaurant or that mall, no? But then now the vaccine. So isa pang another defensive weapon. Ito ang nuclear warhead natin para supuin yung virus, no? Pero so all of those are good things, no, going to happen. And sa mga negosyante na are still okay, then siguro yung business sila babalik. Pero yung mga negosyante na talagang nag-over-leverage naman, nag-utang ng malaki at nahirapan sila, syempre talagang malaki ang problema nila. And that's the way life is, no? During the Asian financial crisis, during the US banking crisis, many businesses went down, no? But new ones came up, no? And that's why we teach in our mentoring program what we call a management of risk, no? Not because everything is so good, kaya tayo pag mag-utang tayo and then biglang pumasok na pandemic na we didn't see. Sapol ka, no? So, but then somebody will take your place, no? So there are opportunities out there, and that's what you have to wear. All these entrepreneurs na
There are always opportunities out there. And this pandemic may not be an opportunity for those who are already in it, but there are opportunities for new entrepreneurs to come and take over your role. I mean, that is part of competition. No? I'm sure marami pong na-enlighten sa mga paliwanag din yung dalawa, lalo na kay Sir Joey, para tayong nag-seminar ng libre. Ano? Pero mga kaibigan, ay meron pa po tayong natitirang oras para po sa ating talakayan sa third gap po natin. So, magbabalik pa po ang Diyos at Bayan at kasama natin ang ating mga eksperto, si Director Jerry Clavisillas ng DTI at ang Go Negosyo founder si Joey Concepcion. Magbabalik po tayo sa ating pong paksang New Normal sa sektor ng negosyo, makalipas lamang ang ilang mahalagang paalala. Nagbabalik po ang Diyos at Bayan at patuloy po nating pinag-uusapan ang paksang New Normal sa sektor ng negosyo. Well, kasama pa rin po natin si DTI Director Jerry Clavisillas at of course, marami po tayong napupulot na mga payo at na-enlighten po tayo kay Go Negosyo founder Joey Concepcion. Sa ngayon po, halos na talakay na po natin ang lahat. Pero yung pa rin pong pinaka main concern natin ay ito pong pagpasok ng vaccine. At ngayon nga, ay masyado na pong delay tayo. At sa nakikita ko po ay meron pa tayong problema sa mga priority list. At gusto rin po nating malaman kung ano po ang katayuan natin kumpara sa ating mga neighboring countries, Director Jerry. Actually, pareho lang din ang concern natin, Alex, with our neighboring countries, particularly sa ASEAN ngayon. So the rest of the ASEAN member states ay ganito din ang ating ang kanilang concerns, of course, except for some countries like Vietnam and Thailand, medyo mababa ang kanilang cases ng COVID-19. But generally po lahat ay apektado kahit na wala po masyadong COVID-19 sa kanila, ay apektado rin po sila sa pagninegosyo kasi global ang po, yung senaryo na tinitingnan po natin ngayon. So yan po ang sinasabi natin na this is a pandemic. So ang concern po is global. So ang epekto po ay global din po. So wala ni isang bansa siguro ngayon ang hindi naapektuhan ng issue na ito. So talagang malaki po ang ating dapat na tingnan. So ngayon, ang tingnan natin siguro kung paano tayo makipagtulungan sa isa't isa kasi hindi naman natin po ito masusolusyonan independently kasi even ngayon sinasabi natin COVID, yung vaccine solution ay nanggagaling din po sa ibang bansa. So yan po ngayon ang dapat nating tingnan siguro na we can address only or we can respond to this issue if we work collectively, makipagtulungan sa iba't ibang sektor and of course also with other countries as we address this pandemic. So Joey, ano pong damdamin ng mga negosyante dahil it's beyond your control? Well, yes. That's why I was sharing with the group here that we really have to bring the vaccines. In terms of our efforts naman, hindi katulad tayo ng Amerika at Europe at ibang bansa na may mga kaya sa pera at pwede silang magsugal at mag-invest katulad ng Amerika dito sa Moderna at Pfizer, American-based company kasi sila. So nag-offer ng government ng support. And syempre, mauuna ang Amerika dito sa pagkuha ng vaccines. Yung mga ibang Asian countries na may kaya, syempre mas agresibo sila at maski walang approval pa sa yung FDA ng country nila ng mga nag-develop ng vaccines, nagsugal na rin sila. At kaya pumasok rin dito yung private sector at tumulong kami kay Secretary Galvez katulad dito sa AstraZeneca na vaccine, na 17 million doses ang papasok at tayo lang yata dito sa buong mundo na ang private sector ay bumili ng vaccine para sa mga empleyado namin.
Wow. Nakikita natin sa ibang lugar, halos yung government ay bumibili ng vaccine para sa mga tao nila, no? Pero dito, yung private sector very proactive kasi yung sinasabi ko, we have a health problem. So ang solution dito is ang health solution. Yung health solution ay yung vaccine. Kaya yung private sector ay very aggressive. At dito, magandang offer ng AstraZeneca at walang profit sila sa buong 2021. Kaya mura lang ang vaccine nila, $5 a dose. So, yung government naman natin, kasi walang approval pa yung UK ng AstraZeneca, ang tinatawag nila MHRA, no? Katumbas yan dito ang FDA. So, ang ginawa namin, nagsugal kami, nag-down payment kami at alam namin yung kompromiso yan. Kung let's say may mangyari dito na hindi maayos yung vaccine ng AstraZeneca, di baka pwedeng mawala yung pera. Yung government hindi pwede nilang gawin ganyan. So, kinuha namin yung vaccines at dinonate namin yan sa government at kalahati nun pupunta dito sa mga empleyado namin at kalahati binigay namin sa government para sa mga health frontliners nila, no? So, ang tinatawag namin ngayon sa private sector kasi hindi lang Astra ang kinuha natin, no? Itong Moderna papasok rin dito sa tulong ni Razon at may isang vaccine na galing Novavax, no? Itong potential ginagawa rin sa India. So, at may mga iba pa dadating, no? Pero yung private sector ay active in these other vaccines. At ang tingin ko dito, at least we are buying for our employees. No? Malaking bagay rin yan. At yung government hindi na kailangan magbayad sa mga empleyado namin. No? Pero hindi lahat ng kumpanya ay pwedeng may kaya, no, na ibilhin ang vaccine sa mga empleyado nila. Pero at least we have the big and medium-sized companies that are taking that role. No? So that is the pathway of our solution in this current economic problem is the vaccine deployment. No? So dapat sapat ang pagbili natin. Yung COVAX, sabi ni Secretary Galvez, papasok na rin. May Sinovac, itong Astra papasok, yung Moderna papasok. Hopefully yung Novavax, maka-agree namin dito sa distributor na tutulong kami. So pag pumasok itong mga vaccines na to, mabibigay ang kumpiyansa at talagang mamimenos yung infection. So yun ang importante. At kung mangyari yan by the year 2021, the 2022 will be better, no? So towards the last quarter, and syempre election natin ngayon in 2022, no? So we want the president to finish in a strong end, no? Na talagang we brought in the solution. So that's why we're working hard na talagang dapat bumangon yung economy natin by the end of the year, no? Director Jerry, since gobyerno po ang nagtatakda ng pulisiya, lalo na po sa priority list ng vaccine, ito nga, unprecedented yung sinasabi ni Sir Joey na the private sector has taken the cudgels to help the government. Kasi alam naman natin, kapos din yung government. Pero siyempre may mga magsasabi rin na yung malalaking kumpanya, siyempre sigurado meron silang assured sila ng vaccine. Paano naman po yung maliliit? Paano po natin haharapin yung ganong problema at kapakanan ng mga maliliit, Director Jerry? Actually, na-raise na rin yung issue na yan ng ating mga MSMEs, Alex, no? Pero hindi pa natin alam kasi ngayon may mga certain requirements din na ang mas bata o yung kaya yung mas nakatatanda ay hindi pa pwedeng bakunahan at this time. So yan siguro ang inihintay pa ng ating ngayon, mga authorities din kung paano po natin talaga i-dispense yan. But definitely, ang pagkakalam po namin, may mga listahan na po bawat LGUs kung sino-sino po yung mga mamamayan na qualified for vaccination at yun po ang kanilang i-decide once na ang vaccines are already available. But definitely, itong mga maliliit po natin ay mayroon din po magbibigay po dyan sa kanila niyan. Kasi yun na nga, sinasabi ni Sir Joey na yung mga malalaki,
kaya po nila mag-provide para sa kanilang mga workers, pero yung mga maliliit, hindi po nila kakayanin po yon. So definitely, ang ating mga local government units po ang mga ngasiwa po sa pag-dispense ng vaccine sa ating mga maliliit din po ng mga negosyante. Alex, Sir Joey, Alex, will you be at liberty to import and dispense these vaccines at your own volition na ibig sabihin without restriction from the No. government? Katulad ng narinig natin, yung Quezon City government, sila bumili na sila ng sarili nilang vaccine. Ano po ba ang parameters diyan? So, under EUA, kaya nagtayo kami ng tripartite agreement between the pharmaceutical company, yung grupo natin at private sector, at yung IATF head, NTF head, si Secretary Galvez at Secretary Duque of DOH. Importante yung tripartite agreement. Under EUA, we don't hold the vaccines. We give it to the government. Now, sinong tutulong dito sa mga maliit na negosyante? Kami rin ang tumulong dito sa LGU at pinasok namin yung, ni-refer namin yung mga LGUs dito sa AstraZeneca, na dito sa Metro Manila, katulad ng Quezon City, Manila, at iba pa. At may mga listahan pa sila, no? Pero nakulangan na rin ang supply ng AstraZeneca, no? Pero malaking bagay rin yan kasi karamihan ng mga LGUs, mga mayors yan, ay tutulong dyan sa mga maliit na negosyante. Alam nila na dyan sila rin kumikita sa mga sa revenue, no? Na kinukuha nila sa mga negosyante. So they will help the LGUs, the micro and small and medium enterprises. At dito naman sa private sector na bumibili ng vaccines, yung unang batch, 35 companies lang yan na yung talagang pinakamalaki, no? Yung tinatawag natin conglomerates. Pero in the second batch, 350 companies. Kasama na dyan ang medyo maliit na negosyante, no? So halo-halo na yan, no? Medium, small. At ang problema lang yun, kulang ng supply. So itong isang grupo na vaccine maker na papasok rin dito, yan ang kinakusap namin. So tutulong ang LGU definitely, I'm sure of that. At of course, yung national government, yung focus na yung healthcare workers. At then dito sa private sector, ang tinatawag ni Secretary dito sa mga employees natin is basically the economic frontliners, no? So that's how we're defining it, as economic frontliners. Malaking bagay yan ang economic frontliners kasi kung walang economic frontliners, wala na rin tayong negosyo dito sa bansa at mas lalo babagsak yung Pilipinas. So kasing importante rin ang economic frontliners sa itong pag-solve natin at ito sa pandemic, no? Well, napakaganda ng tinura ninyo, Sir Joey, kasi nga hindi natin pwedeng ma-overlook ang importance na ginagawa ng ating mga economic frontliners. Meron po ba kayong closing words para po sa ating mga tagapanood bago po tayo mag-closing prayer? Siguro masasabi ko lang, Alex, since ang pandemic po is a divine act, is for all of us to also respond appropriately. So manumbalik po tayo, iasa po natin sa Panginoon ang ating mga next steps po dito sa bagay na ito. And we hope, sa tamang-tama ang programa natin ngayon ay Diyos at Bayan. So ang bayan po ay unlad lamang kung tayo po ay sumusunod sa ating Panginoong Diyos. Wow, napakaganda. Sir Joey, closing word. So, syempre tutulong dito kami, yung negosyo, yung of course kasama namin DTI dito sa mga negosyante na talagang nahirapan itong pandemic na to. At normally in every lifetime there is always a crisis, no? Sa mga lola ko, yung World War II, no? At dito naman sa parents ko, dito sa martial law days, no? At dito sa panahon natin, itong pandemic na to, no? So everybody gets to experience something like this. Pero nakikita natin at sa
sa blessing ng may kapal, talagang eventually we come back, no? But these challenges, in a way, if you look at it, make us better. It brings us to reality that, you know, life can just be taken away instantly, no? So it makes you, sometimes when you work as an entrepreneur, you become sometimes so engrossed with wealth, power, growth, etc. But something like this shakes you down and makes you realize na, you know, all of this in the end, when our time is up, we leave it behind, no? So it is a reminder, and challenges bring the best out of some people, no? If they are aware of it. And we have to, and in this case, the bayanihan spirit of the Filipino people is what makes us resilient. And I believe that yung sipag at tiyaga at, you know, talagang karamihan sa mga tao natin nahihirapan. Kaya umaalis sila sa ibang bansa para kumuha ng trabaho at magbigay ng pera sa mga anak nila para at least umulat sila sa eskwela, magandang mga eskwela nila. So these are part of how we build character, no? And I'm positive that with the public sector and private sector working hand in hand, we will be able to solve this problem. Gentlemen, I'm so glad that I was able to talk to you in sharing your wisdom and encouraging, most especially, our business sector. And let's pray. Father God, we thank you, Lord God, because although we are facing an altered world, Lord, in the new order because of the health protocols and because of the pandemic, thank you for giving us leaders like Director Jerry Lavisillas in the DTI and government, and Go Negosyo founder for the business sector, Joey Concepcion. Thank you for their life, Lord God, and thank you, Lord God, for their concern for the plight of our businessmen. Thank you, Lord God, for we know that they have the concern for the welfare, Lord God, of our economy and of our businessmen and of the nation as a whole. Salamat po sa kanilang puso. Salamat po sa kanilang pagsisikap at pagtulong na sama-sama po kami na kami po ay lumalapit sa inyo upang pagpalain mo, Panginoon, ang mga efforts na ito. At alam namin, Panginoon, na sa amin pong pagpapailalim sa iyo sa paghingi ng iyong bendisyon at basbas kasabay ng pagkilos, Panginoon. Dahil alam po namin na faith without action is dead. So I pray that you would bless, Lord God, ang ating pong sektor ng industriya at ang partnership ng gobyerno, Panginoon. I pray, Lord God, na ang kumpiyansa, Panginoon, that they are building up towards, Lord God, reviving the economy, Lord God, ay kakasihan mo ng iyong pagpapala. So Lord, marami pong salamat. I pray also for their safety. I pray that they would be COVID-free, Lord God, at ganun din ang ating mga tagapanood. In Jesus' name, Amen. Amen. So, maraming salamat, gentlemen, for sharing your time with us. At maraming salamat din po sa mga nakiisa sa atin sa panalangin. Hanggang sa muli, sa ngalan ni Brother Eddie Villanueva, ako po si Alex Tinsay. At ito po ang Diyos at Bayan. Mag-ingat po tayo. God bless us all. God bless the Philippines.